At syempre, Carla, patuloy pa rin ang mga balitan nating impormasyon dito sa Good Morning Boss. At kanina nga, may nakausap tayo, another controversial issue, Zamboanga crisis. Ito naman, isa na naman sa isa sa mga kinaharap ng ating bansa ngayon, itong pork barrel scam. At kahapon nga, ay nagkaroon nga ng Senate hearing tungkol pa nga rin dito sa pork barrel scam. At para pag-usapan niya at bigyan pa tayo ng mga kanyang reaksyon, opinion, makakausap po natin via live phone patch si Dean Amado Valdez ng UE Law Department. Good morning po, Dean Amado. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa inyo. Dean, ano po yung naging reaksyon nyo sa nangyari sa Senate hearing kahapon? Sa tingin ko naman is tama yung position ni Secretary De Lima at this point in time. Kasi nga na-file na sa Ombudsman yung case at nag-assume na ng jurisdiction ng Ombudsman. Nagkaroon kasi ng Supreme Court decision, although in that previous Supreme Court decision na pinatigil yung Blue Ribbon, no? Yung Blue Ribbon sa pag-iimbestiga, na-file yun sa Sandigan Bayan. Pero sa tingin ko, hanggat hindi na-clarify yung sitwasyon na yan, yung kasing pagpa-file sa Ombudsman, magkakaroon ng investigation yung Ombudsman, which is also a constitutional body. Kaya Dean. Mas mabuting hayaan muna yung hello? Yes po, Dean Amado. Yeah, hayaan munang i-clarify muna yung position na yan at this point in time, kung in aid of legislation naman yung purpose ng Senate, palagay ko sufficient na yung mga data na nakuha nila at na yung Ombudsman ang mag-take over para yung proseso ng probable cause ay magampanan ng Ombudsman na hindi ma-influensyahan kung ano man ang investigasyon na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Dean, ito po, sinabi po kasi ni Senator Teofisto Ginggona na may posibilidad po na magsama po sa isang hearing o sa dadating na Thursday sa isang hearing case. Ito pong si Janet Lim Napoles at ang kanyang mga whistleblowers, pati na rin po si Ben Hurloy. Ano pong masasabi natin dito sakaling magsama po sila sa isang hearing? Well, hindi naman masama kung magsama sila sa isang hearing para siguro kung ano man ang gustong clarification na gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee ay ma-facilitate o ma-fast track yung investigasyon. Pero ang problema nga yan, nagkaroon na ng case na na-file sa Ombudsman at yun siguro ang position ng ating Secretary of Justice na since nag-take over na ang Ombudsman, which is also a constitutional body, bakit hindi hayaan na ito ng Ombudsman ang mag-imbestiga dito sa kasong ito. Dean, what do you think of how the case has progressed so far? Sa tingin niyo po ba matatapos ito sa loob ng isang taon? Palagay ko, ito kasing kasong ito, ang katapusan niyan is pag nagkaroon ng decision ang Sandigan Bayan. But actually, hindi pa tapos na tapos yan dahil I am sure pag nagkaroon ng conviction, ipa-file pa rin ang appeal sa Supreme Court. Kaya kung sasabihin natin matatapos ang investigasyon ng Ombudsman in 1 year's time, pwedeng tapusin ng Ombudsman in 1 year's time. Yun lang determination ng tinatawag na probable cause para i-file ba sa Sandigan Bayan o hindi. Pero palagay ko yung katapusan ng proceedings, judicial proceedings, magtatagal yan. Aabutin ng 1 taon, 2 taon, 4 na taon, 5 taon dahil ng kapal ng mga evidences at maraming mga accused. So, kaya po pala umabot hanggang 5 taon. So, napakatagal pala talaga, Carla, din na ang maaring abutin ng kasong ito. Pero, Dean, tanong ko na lang din po yung reaction nyo, inyo pong opinion tungkol nga po dito sa pork barrel. Para sa inyo po ba, dapat na talagang ma-abolish po ito? Or ano po ba para sa inyong ibang alternatibo para po tungkol po dito sa budget ng ating bayan?
Sa tingin ko ay abulis na yan. First, hindi lang dahil sa nagiging temptation for graft and corruption. Siguro baguhin na rin natin ang ating approach sa development ng bansa natin. Dapat siguro hindi yung ganyang ad hoc lang ang mga projects natin na kung ano maisipan ng mga congressman yan ang gawin natin at walang parang master plan. Kailangan siguro magkaroon ng master plan na halimbawa isipin natin na gawan natin ng 4-lane highway ang buong Cagayan Valley ang norte paikot. Siguro iyan na lang ibuhos kung may master plan tayong ganyan para we could open vast areas to development at mararamdaman ng tao yung pinaggagamitan ng kanilang taxes at makikita natin na talaga nagkaroon ng development. Hindi yung ganyang hindi nakikita kung saan nalalagay yung pera, maski kunti-kunti ang bawat perang ginagastos ng congressman sa kanilang mga project. Pag inipin mo yan, napakalaki pala, billions pala ang nalulustay na pera ng taong bayan. Okay, Dean, baka meron na lang po kayong final message para sa ating manonood. Siguro yung tinatawag na eternal vigilance, yun namang mga nasa mga government officials natin, kung alam nilang binabantayan natin sila, they will be discouraged and magkakaroon ng restraint yan para magkaroon ng pagnakaw sa ng bayan. Ayan, maraming salamat po at yan po nakausap po natin via live phone patch si Dean Amado Valdez ng UE Law Department. Thank you so much, sir. At syempre patuloy pa rin po tayong tumutok sa People's Television, Carla, para sa mga latest updates tungkol nga diyan sa PDAF.